Hello mga ka-legit Dover Cats! Another updates po tayo ngayong hapon kung saan ito na nga po dahil first time po nating malalaman ang saloobin ni Miss Ruby Rodriguez patungkol po sa kanyang ano nga ba ang totoong dahilan ng pagkawala niya, makakabalik pa ba siya sa EAT or sa Branded Eat Bulaga. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy of course sa ating mga updates, hindi po natin pwedeng kalimutang pasalamatan po kayong lahat po ng mga legit Dover Cards, legit subscriber, and legit viewers po natin dito po sa ating channel, and of course for supporting TBJ at sa lahat ng kanilang mga programa. Maraming salamat po. And of course, ngayong araw pag-usapan natin ito dahil syempre hanggang ngayon hindi pa rin tayo nakaka-get over doon po sa naganap na kaarawan nga ni Master Henyo Joey De Leon. So, naipaliwanag na natin sa inyo, nandun po si Mr. Jimmy Santos, isa siya sa mga pinag-usapan, nag-trend po siya ng ilang days, nag-trend po siya ng ilang oras. Matapos nga po na siya po ay talaga namang biglang sorpresa na napakita dito po sa EAT. Talaga naman natuwa po ang lahat ng mga legit Dover Cards sa Free TV, sa online. Talagang napag-usapan siya ng gusto. And marami po nag-brought out na kung lumabas na nga itong si Jimmy Santos dito po sa EAT, kasunod na ba nito si Miss Ruby Rodriguez? Yun po ang tanong. At nilinaw na rin po ni Mr. Jimmy Santos na talagang pinakita niya at kinonfirm niya na mas nagmamatter sa kanya yung kanilang samahan, kasi may mga photos din kasi na lumabas nung umuwi po siya galing ng ibang bansa going here in the Philippines. Kinatagpo niya rin si Miss Malucha Wapagar na isa sa mga naging testigo po ng Tape Incorporated dun po sa case nila na inihain sa Marikina Regional Trial Court. So dahil dito may mga nagpakalat po ng news na si Mr. Jimmy Santos di umano ay mapapanood na dun sa Branded, dun po sa generic Bulaga under tape. So ito po yung isang pambabasag ni Jimmy na hindi totoo yung mga chismis na naglabasan. Ang katotohanan is talagang nandito siya para po magstay. Sabi niya nga, whatever happens to the vicinity of this land, sabi niya, will always love you 3 times a day. So, ganun po yung kanyang pakulog, ganun po yung kanyang talaga namang pagpapasaya sa lahat at pinaluha tayong lahat. And this time, pag-uusapan naman natin si Miss Ruby Rodriguez. Is it possible pa ba na makabalik si Miss Ruby? Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Bakit po siya nawala dito po sa nasabing Branded Eat Bulaga? Ito na. Ruby Rodriguez open up about her Eat Bulaga exit. Ito na. Kasi hindi po talaga siya or very madalang lang po talaga na magsalita si Miss Ruby Rodriguez when it comes to the issue. So this time bibigyan natin, ipo-prove natin ano ba talaga ang tunay na dahilan. 31 taong naging co-host ng Eat Bulaga si Ruby Rodriguez, kaya marami ang nagtataka nang hindi na siya makita sa longest running noontime show ng Tape Incorporated na napapanood sa GMA7 or Branded Eat Bulaga noon. Sa tuwing tinatanong siya tungkol sa pagkawala niya sa Eat Bulaga, ang lagi niya lang pong sinasabi, ask them. So, sino ba yung them na tinutukoy? Ang madalas na sagot ni Ruby dahil hindi rin niya alam ang sasabihin. Ito nga. Ito na, nung nakapanayam nga siya sa entertainment writer sa virtual media conference ng Viva Artista Agency na naganap, nito pong 2021, May 31st, ito po yung huli niya sinabi. Bagyang nag-isip si Ruby nang tanungin kung may pain o sakit na idinulot ang nangyari. Sabi niya, paano ko ba sasabihin? Iniisip ko kung malaki o maliit. Hindi ko alam kung pain ang words or disappointed. Kasi syempre, I've been with you for 31 years and just like that, yun. So, ibig sabihin, may something dun sa kanyang statement, Parang nasaktan siya nung biglaan siyang tinanggal. I mean, walang pagpapahalaga ba? I mean, yun ang naging question ko lang, sagot ni Ruby. Ipinagtapat ni Ruby na sina Vic Soto at Pauline Luna ang unang nakaalam sa kanyang plano noong 2020 na magtatrabaho na siya sa Amerika dahil kaibigan niya ang mag-asawa.
Hindi na raw siya nakapagpaalam sa ibang mga kasamahan niya sa Itbulaga dahil bigla ang nagdeklara ng enforced quarantine noong March 15, 2020 na dahilan para mahinto ang live broadcast ng kanilang noontime program. Saad niya, hindi na kami nakapagpaalam kasi nga nagbubulaga pa naman noong March 2020 nang bigla ang nagpandemya. Paano ka makakapagpaalam sa kanila? Tapos, nung nakausap ko si Boss Tony Tobiera or President and CEO ng TAPE dati, hindi pa ako nakapag-file ng leave of absence. Verbal pa lang yung agreement namin. Ifa-file ko lang yung leave ng March 2020 kung aalis na ako. So, ibig sabihin, hindi pa po siya talaga final na nakapag-desisyon. Hindi pa naman ako umaalis. Bakit ako magpa-file? Because I'm going to file in a month before I leave. Sabi po ni Miss Ruby, did Ruby leave Itbulaga? Ito po yung tanong. Sinagot ni Ruby ang tanong na marami kung tinanggal o umalis ba siya sa Itbulaga. Ito na. Pahayag niya, actually, hindi ako umalis kasi nagpaalam ako magli-leave of absence lang ako. Pag sinabing leave of absence, which means is may temporary po, wala ka, hindi ka mapapanood sa programa, pero may possibility na makabalik ka. Ang sabi sa akin ni Mr. Tobiera, you will always have home here in Itbulaga. At syempre, inaasahan ko yan. So when they started to go on air, it's their decision kung sinong pababalikin nila. Ang makakasagot lang kung tinanggal ako o hindi ay sila. That's why I always say, please ask them. I don't know, they will answer it if they were going to say, ito ba I leave? Hindi ko alam kung anong decision nila, but management decision and we will always respect that. So ibig sabihin po, wala pong kinalaman si TBJ dito kasi ang lumalabas sa balita parang ang TBJ daw ang nag-decide. No. Ang nag-decide po isang management. Ang management po nila noon ay ang TAPE. So, ibig sabihin, may kinalaman po ang management na ito dun po sa pagpapatalsik dito kay Miss Ruby Rodriguez. So, masakit po sa part niya po yun, ano. I don't know how they will answer if they were going to say, ito ba I leave? Hindi ko alam kung anong decision nila, but it's management decision and we will always respect that. With regards, if they take you out just like that, they just drop you like a hot potato. I think it's them who can answer that. Humbling experience para kay Ruby ang naranasan niyang pagkawala sa Itbulaga dahil lalo raw tumibay ang kanyang relasyon sa Diyos at sa pamilya niya. Siyempre masakit po yun kasi for almost 30 years no, na ikaw ay nanalbihan dito po at talagang ito na yung naging bread and butter mo, tapos biglang-bigla ka na lang inalis. It's a very humbling experience and made me realize na sa ganitong mga pagkakataon, ganitong talagang hirap at ginhawa, you can only rely on your family and you've got to have faith with God. Dasal lang talaga to, keep me strong and not to lose hope. Manatiling bukas ang Philippine. Ito na nga, no? So dahil po dito, nag-decide na rin po, ito pong si Miss Ruby Rodriguez na talagang manirahan na po siya sa US kasama po ng kanyang pamilya. At isa rin po yun sa mga naging dahilan, talagang nagstay na rin siya doon dahil po yung isa sa mga anak po niya na lalaki, meron pong rare condition. The reason why this is gonna be the parang signal na rin na kailangan niya na talagang mag-leave at umuwi ng US, no? So, yun po yung ilan sa mga kadahilanan. So, dahil dito, medyo masakit po sa part niya yun. Pero, kung magde-decide po ang TBJ na pabalikin si Miss Ruby Rodriguez, paniguradong pababalikin po nila yan kasi part po yan ng Itbulaga But, ang problema kasi parang maayos na rin kasi yung buhay ni Miss Ruby sa ibang bansa. Nasa consulate po siya nagwo-work and medyo maganda yung position niya doon kaya hindi niya na rin maiwan. So, if I were her, ano na rin, okay na rin siya sa US, no? Kasi ang showbiz hindi naman siya pang matagalan, no? So dahil dyan, narito naman at magre-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo. Inahin natin ang komento ni Miss Linda de la Vega. Sabi ko nga ba at legit pa rin si Jimmy Santos sa TBJ. Tanging si Anjo lang ang kalawang sa grupo ngayon. Saan siya pupulutin? Ayun. Marami kasi nagalit kay Anjo nang ibinenta nito yung painting na binigay po ni Master Henyo Joey De Leon sa kanya. Syempre nga naman sa sign of friendship nila, diba? And
Seri Gracila also said, kahit ako napaluha kanina ako sa tuwa nang makita ko si Tito Jimmy. Solid talaga ang pagsasamahan ng TVJ. Bravo! Ayun. Marami rin talagang natuwa nang makita kasi parang nagbabalik yung mga nakaraan, diba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!